magturo kayo. Palaging kasama ko hanggang sa wakas ng mundo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang wakas ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, napakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay." Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinutulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipangangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Ngayong araw na ito ng ating pagdiriwang, ang ating mahal na pong Jesus Nazareno ay umakyat sa Ama at hihintayin po natin ang kanyang ikalawang pagbabalik sa atin. Ngayon po, tingnan natin pabalik ang mga kaganapan po na kung paano ang mga pangyayari na ngayon sa pag-akyat po sa langit ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Ang 40 araw na nakaraan ay isang pagdiriwang ng Alleluia, ang muling pagkabuhay, ang maligaya na Alleluia na kung saan ang muling pagkabuhay po ng ating Panginoon, ng kanyang kalwalatian mula sa kanyang libingan. At sa mga susunod pa pong araw ay atin pong ipagdiriwang ang Pentecostes. Ang pangako po ng Poong Jesus Nazareno, magpapadala siya ng tagapaggabay, ang Espiritu Santo. At sa atin po ngayong gabing ito, ang isang pagtutuon na kung saan
ang pagbibigay ng buong paglalarawan po ng kaganapan mula sa isang pag-unawa mula sa muling pagkabuhay po sa pag-akyat sa langit at ang Pentecostes, ang pagpapadala ng Espiritu Santo. Kaya ito po ay tanda ng mga kasaysayan na kung saan ay inihanda po tayong lahat. At una sa lahat, ang mga pinili niyang inatasan na magpahayag po ng mabuting balita sa 4 na sulok ng daigdig. At kung atin pong titignan ngayon ang isang pinakamahalagang pagnanais po ng Diyos sa atin, kaya sinasabi ko po, kayong naririto, ako, kayo, ang destinasyon po natin ay saan? Langit. Kaya po tayong naririto ngayong gabing ito upang ipaharam sa atin na wala tayong ibang pupuntahan, kundi ang pinuntahan po ngayon na kung saan iniakyat sa langit ang ating Poong Jesus Nazareno. Kaya linawin po natin ngayong gabing ito at ating pong buksan ang ating malalim na pag-unawa na ang aking paglalakbay dito hindi magtatapos dito sa mundong ibabaw, kundi doon pagkatapos ng ating paglalakbay sa langit tayo magtatagpo. Kaya siguro kayong lahat na magdidesisyon na langit ang aking pupuntahan. Kung nakikita-kita tayo dito, ay makikita-kita tayo doon sa oras na tayo ay matapos ng paglalakbay po natin dito sa mundong ibabaw. Kaya walang kokontra dito. Sabi, hindi, ayoko. Hindi pwede. Destinasyon po natin ng langit. Kaya't ngayon po, sa pagdiriwang po ng ating pag-akyat sa langit ng Poong Jesus Nazareno, itinutuon po sa ating lahat ngayon na tayo rin ay susunod sa Kanya. Nauna lamang siya at tayo po ay maghihintay sa takdang panahon at takdang oras na tayo'y makabalik, makapaglakbay ng ligtas patungo sa Kanyang kaharian. Kaya't linawin po sa ating mga sarili, mga kapatid, ang paghahayag po ng mabuting balita na ating narinig po ngayong gabing ito ay isang paghahayag ng katotohanan, isang paghahayag ng paninindigan ng simbahang itong ating kinabibilangan ay may destinasyon na patutunguhan. Alam niyo po ba yon? Sa pagtatatag po ng ating simbahan taon 33 sa Jerusalem, anak ng Diyos ang nagtatag. Kaya't kung meron po kayong makikitang mga listahan na may iba't ibang mga relihiyon ay ang katangi-tangi pong nagtatag ng simbahan na naog sa lupa ang anak ng Diyos, namatay at nabuhay, at may kapangyarihang magligtas. Kaya po ang mabuting balita na ito ay taglayin po natin sa bawat isa sa atin. Sa lahat ng nagtatag ng simbahang nabubuhay ngayon dito sa mundong ibabaw na ito, katangi-tangi po ng tagapagtatag ng ating simbahan ng Poong Jesus Nazareno ay may kapangyarihang magdulot ng kaligtasan. Bakit po? Kasi galing siya sa langit, naparito, at ang kanyang pag-aalay ng kanyang buhay sa atin ay taglay ang pag-ibig ng Ama para sa ating lahat. Kaya nga po mahalaga na ating pong limiin sa ating buong pagdarasal at panalangin ng simbahang ito na tinatag mismo ng anak ng Diyos ay nagnanais sa ating lahat sapagkat siya'y tagalangit. Ang kalangitang ito ay doon nananahan ang ating Poong Jesus Nazareno na nais niyang tayo'y makasama pagkatapos ng ating paglalakbay sa mundong ito. Kaya nga po sinasabi, ngayong gabing ito sa ating lahat, ang sumasampalataya at mabinyagan ay maliligtas. Tayong lahat, ang sakramentong itinatagpo ng Poong Jesus Nazareno sa simbahang ating kinabibilangan upang tayo'y mapabilang, upang tayo'y matatakan ng krus, ay ang sakramento na itinatag ng Poong Jesus Nazareno na tayo ay bininyagan sa simbahan na kanyang
itinatag. Kahit meron na po tayong tatak, ang sakramento na mismo ang Diyos ang siyang nagbigay, nagtatago pang tayo'y makapiling niya sa darating na panahon na hindi natin alam kung kailan, pero kasiguruhan na ninanais niyang tayo'y makapiling niya, na tayo'y sumunod sa Kanya, sa Kanyang pag-akyat sa langit, tayo ay maghihintay na sumunod sa Kanya. Ang sumasampalataya at mabinyagan ay maliligtas. At sinabi po ng Poong Jesus Nazareno, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong kapangyarihan. Sa pangalan ko ay magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika at sila'y hindi maaano. Dumampot man ng ahas o uminom ng lason, ay gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Di po ba ang mga naging gawain po ng 12 apostoles na pinili po ng Poong Jesus Nazareno ay nagtaglay ng kapangyarihan? Mula kay Saint Peter, ang simbahang ating kinabibilangan ay dumaloy 2,000 taon. Mula kay San Pedro unang Santo Papa, nagpatuloy po hanggang ngayon, 2,000 taon na po, hanggang ngayon kay Papa Francisco. Taon 33 ng piliin ng Poong Jesus Nazareno na mangulo sa simbahan, si San Pedro na kanyang pinili na maging unang Santo Papa magpa sa hanggang ngayon. Kaya kung tatignan po natin, ang linya ng simbahang itinatag ng Poong Jesus Nazareno ay katotohanan at ang tagapagtatag ay may kapangyarihang magligtas, may kapangyarihang magpagaling, may kapangyarihang bumuhay ng patay, may kapangyarihang magpalakad ng mga lumpo, may kapangyarihang magpadami ng mga tinapay at isda. Ito ang tunay na paghahayag ng kapangyarihan, ang mga himala bilang tanda ng paghahari ng Diyos sa ating lahat. Kaya tinihiling po ng Diyos sa atin na manatiling nagniningas ang ating puso sa pananampalataya habang tayo'y naglalakbay dito, lalong lumalalim, lalong tumitindi ang pag-ibig natin sa Diyos. Kaya't nahin po, hilingin natin araw-araw na sa ating paglalakbay po dito, ang pag-ibig ng Diyos ang siyang mamumutawi habang tayo'y naglalakbay sa mundong ito. At tatanungin tayo sa itaas, paano mo isinagawa ang pag-ibig ko sa iyo? Paano mo isinabuhay ang pag-ibig na iyong tinanggap mula sa akin? Ito po ang tatanungin sa atin. Titimbangin po tayo sa pag-ibig na isinabuhay po natin dito tulad ng 12 apostoles na siyang naging mga saksi sa pag-ibig ng Diyos.